Sweldo na naman bukas. Excited ka na. Planado mo kung saan mapupunta ang pera mo. Bills, groceries, allowance sa mga bata, rent sa bahay. Pero pagdating ng susunod na linggo, wala na. Ubus na. Parang hindi man lang dumaan ang sahod mo. Sinasabi mo sa sarili mo, kulang lang talaga ang sweldo ko. Pero ang totoo, karamihan sa atin ay hindi problema ang kita. Problema natin ay yung mga invisible na traps na patuloy na sumasakal sa pera natin nang hindi natin namamalayan. Ngayon, makinig ka kung gusto mong matapos yung cycle na sweldo in, pera out. Kailangan mo malaman ang 5 financial traps na ito. Dahil kung di mo alam ito, kahit tumaas ang sweldo mo ng doble, ubus pa rin iyon. Hindi ito generic na tips na narinig mo sa ibang financial guru o nagsasabing mag-ipon ka lang o ikat mo ang gastos mo. Hindi ganun kadali. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung mga traps na naka-built-in na sa kultura natin, sa sistema at sa ating mga utak. Kaya kahit gustuhin mo mang umahon, nahihila ka pabalik. Isipin mo ang pera mo bilang tubig sa isang balde. Hindi sapat na maglagay ka ng tubig. Kung butas ang balde, tatagas hanggang maubos. Ang 5 traps na ito ay mga butas na hindi mo nakikita. Tara, simulan na natin. Una, yung maliit lang naman na utang na lumalaking buhaya. Alam mo yan, pautang muna, bayad sa sweldo, o yung online lending apps na sinasabi, 5 minutes approval, no collateral. Ang dali, di ba? Ang dali mangutang, ang hirap magbayad. Ang totoo, may mga lending apps na may nakapakataas na effective borrowing cost dahil sa interest, penalties, at iba't ibang charges. Hindi yan exaggeration. Yung 5,000 pesos na inutang mo, babayaran mo ng 7,000 pesos, 8,000 pesos, or higit pa. Kasi nag-accumulate na yung late fees, yung penalties, yung processing charges na hindi nila nilinaw. At ito'y nakakatakot. Pag hindi ka napagbayad on time, hahanapin ka nila sa Facebook, tatawagan nila yung mga contacts mo, iti-text nila yung mga kaibigan mo na may utang si ganyan, paki-follow up. Nakakahiya, nakaka-stress, at karamihan sa mga OFW na minimum wage ang kita, dito nahuhulog. Isipin mo ang utang na ito bilang quicksand. Hindi mo ramdam agad na lumulubog ka. Pero kada galaw mo, lalo kang nalulubog. Ang tanging paraan ay huwag kang pumasok sa quicksand sa unang lugar. Kung kailangan mo talaga ng pera, may mga ibang options. May SSS salary loan, may Pag-ibig calamity loan. Mas mababa ang interest, mas malinaw on terms. Gamitin mo yung legal, huwag yung patago. Pangalawa, at ito yung masakit, yung pautang sa pamilya at kaibigan na hindi na babalik. Ito yung trap na walang kontrata, walang interest, walang collateral. Kasi pamilya naman eh. Pero ang totoo, ito ang pinakamahal na utang na magagawa mo. Bakit? Kasi hindi lang pera ang nawawala, nawawala rin yung relasyon. May mga Pilipino na nagpapautang ng 10,000, 20,000 pesos, 50,000 pesos sa kapatid, sa pinsan, sa kaibigan. Tapos pagdating ng araw ng bayad, wala pa eh. Next month na lang. Next month turns into next year. Tapos pag kinulit mo, ikaw pa ang masama. Sasabihin nga ng kuripot ka, walang utang na loob, mata pobre ka. Ang totoo, utang na loob at financial obligation ay dalawang magkaibang bagay. Kapag ginamit na ang utang na loob para mapilitan kang magbigay ng perang pinaghirapan mo, hindi na yan utang na loob. Red flag na yan. Kailangan mo matutong magsabi ng hindi pwede ngayon. At kung pipilitin ka pa, alam mo na kung sino ang tunay na nagmamahal sa'yo at sino ang nagmamahal sa pera mo. Pangatlo, yung investment opportunity na sabi nila ay guaranteed return, walang risk, double your money in 30 days. Kung ganun kadali,
Bakit hindi nilang nila gawin mismo? Bakit kailangan pa nilang i-recruit ikaw? Kung gusto mo mag-invest, may Pag-ibig Impito, may mutual funds sa bangko, may UITFs. Hindi kabilang ang 500% returns in 30 days. Pero totoo, legit at hindi ka mawawala ng pera. Pang-apat, yung sweldo na treat ko kayo mentality. Walang masama sa pag-celebrate. Pero ang problema ay kung bawat sweldo mo ay may celebration at yung celebration ay naging expectation. Hindi lang ikaw ang gumagastos, inaasahan ka ng barkada, ng pamilya, ng office mates. Isipin mo, 2,000 pesos sa kain, 1,500 sa inuman, 1,000 pesos sa pasalubong, 4,500 per sweldo. Sa isang taon, nasa 54,000 pesos. Sa 5 taon, nasa 270,000 pesos. Yan ang down payment ng bahay mo. Yan ang kapital ng negosyo mo. Pero, pumasok sa tiyan at sa luho. Wala na. At ito ang twist. Kahit tumaas ang sweldo mo, kahit tumaas din ang lifestyle mo ng proportional, walang mangyayari. Hindi ka yayaman sa pagtaas ng kita. Yayaman ka sa pagkontrol ng pagtaas ng gastos. Kailangan mo ihinto yung cycle. Hindi bawat sweldo ay celebration. Hindi bawat bonus ay shopping. Mag-set ka ng rule. Isang celebration per month. May budget, may limit, at kung hindi nila maintindihan, mabuti. Kung hindi, problema na nila yon. Panghuli, yung mag-iipon na lang ako pag may sobra. Ang totoo, walang sobrang pera na darating. Kung hindi mo kinukuha ang savings mo bago mo pa mahawakan ang sweldo, ubos na iyon bago mo pa malaman na may savings ka dapat. Karamihan sa mga Pilipino ay nag-iipon kung may matira. Pero ang wealthy mindset ay kabaliktaran. Kumuha ka muna ng 5%, 10%, 15%, or mas maganda, 20% para sa iyo. Tapos, ibuhos mo lahat ng natira para sa gastos. Pay yourself first. Iyon ang prinsipyo. At huwag mong ilagay ang savings mo sa account na madali mong ma-access. Ilagay mo sa separate bank account. Kung pwede, online bank na may withdrawal limit or digital bank na may time deposit feature. Kung mahirap kunin, hindi mo kukunin. Kung hindi mo kukunin, tutubo. Kung tutubo, lalago ang savings mo. Isipin mo ang savings mo bilang insurance ng future mo. Hindi mo kailangan ngayon, pero kailangan mo siya kapag walang iba. At darating ang araw na wala nang iba. 5 financial traps, yung utang lending apps, yung family utang na sumisira sa relasyon, yung fake investment na nagnanakaw ng pera mo, yung treat culture na ubos na ang sweldo sa luho, at yung someday savings illusion na walang katapusan. Hindi ko sinasabi na mahirap ang buhay. Alam ko, mahirap. Ang sinasabi ko, kahit gaano kahirap, kung alam mo kung saan ang mga butas, pwede mo silang tahiin. Pwede mong itama, pwede mong simulan ngayon. Kasi ang totoo, hindi sapat na kumita ka ng malaki. Kailangan mo rin panatilihin yung kinikita mo. At yung mga traps na ito, sila ang dahilan kung bakit kahit taon ang pagtatrabaho mo, wala ka pa ring ipon. Kung nakatulong sa iyo ang guide na ito, i-hit mo na yung like button at mag-subscribe ka na para mas marami pang red alert strategies para sa pera mo, sa buhay mo, at sa mga decision mo. At ngayon, gusto ko marinig mula sa iyo. Mag-drop ka ng comment sa baba at sabihin mo sa akin, alin sa 5 financial traps na to ang na-experience mo na? At ano ang ginawa mo para makatakas? Buuin natin ang mga desisyon na to ng sama-sama. See you sa next upload.